Word problem number 125. So ang question na ito ay ipiniem sa akin. So if 12 workers can clean a 3-story building in 9 hours, how many hours would it take 20 workers at the same building? So choices 4.8, 5.2, 5.4, 6.1, and 6.2. So in hours po ito. Okay, so sagutan na natin. Ang question ay tungkol lang ito sa inverse variation. Okay, so analyze natin mabuti paano ba natin malalaman na ito ay inverse variation. Dalawa kasi yung type ng variation, may direct at may inverse. Okay, so sabi 12 workers can clean a 3-story building in 9 hours. So ang variable natin dito ay yung workers tsaka yung hours. Okay, so sulat lang natin dito workers tsaka yung hours dito, so sulat natin. So 12 workers can clean a 3-story building in 9 hours. So the question is, how many hours? So how many hours? Dito yung question. So lagyan natin ng N. Would it take 20 workers? So lagyan natin dito yung 20 sa workers at the same building. So same building. So ano bang magiging epekto ng pagdami ng workers? So same building yung pinag-uusapan natin dito. So itong workers from 12 naging 20. Tumaas. Okay? So kapag tumaas yung workers, ano ang mangyayari dito sa hours? Tingnan nyo sa mga choices, lahat ng nasa choices natin, yung hours niya from 9, bumaba lahat. 4.8 hanggang 6.2. So ibig sabihin, opposite, di ba? Yung workers dumami, yung hours umunti. So ibig sabihin yan ay inverse variation. Siyempre, yung lilinisin nila, same building, di ba? So same building, yung lilinisin ng mga workers, parehas lang. So ang tendency niyan, kapag dumami yung workers, yung oras ay uunti. So ano ba ang formula ng inverse variation? So ganito lang kasimple yan. X sub 1, Y sub 1 equals X sub 2, Y sub 2. So yung X natin dito yung workers, or pwede naman kahit magkapalit, yung X yung workers, tapos yung hours natin, ito yung magiging Y. Or pwedeng magkapalit. Basta i-multiply natin sila. Okay, so i-substitute lang natin yung mga given natin. So 12 tsaka 9, so i-multiply lang natin. 12 times 9 equals yung X sub 2, Y sub 2. So yung product naman ito, 20 tsaka N. So we have 20 times N. And just solve for N. So solve for N, divide lang natin both sides by 20. Okay, so cancel out lang natin ito. So bago tayong mag-divide, i-lowest term muna natin para mas madali yung pag-divide natin, maliit na number. Yung 12 at 20, pwede natin i-divide parehas sa 4. 12 divided by 4, that is equal to 3. 20 divided by 4, that is equal to 5. Okay, so wala nang malalowest term, i-multiply na natin 3 times 9, that is equal to 27. And then just divide by 5, equals sa N. Okay, so i-manual na lang natin yan. 27 divided by 5. Bawal ang calculator sa civil service, di ba? Lagyan lang natin sa mga choices natin isang decimal lang. So lagyan lang natin ng isang 0. Tapat yung decimal dito. 27 divided by 5, that is 5. 5 times 5 is 25. Subtract, so we have 2. Bring down 0. 20 divided by 5, that is equal to 4. 4 times 5 is 20. So therefore, ang tamang sagot ay 5.4 hours, which is letter C. Okay, so kung meron po kayong mga math question, pwede nyo po akong i-PM, at kung kayo ay self-review, pwede po kayong try nyo po ito. Itong brain box na reviewer. So marami akong mga reviewer dito. So ayan, may mga brain box. Meron din ako ng ganito. Ayan, so pwede nyo makikita nyo po yung link nito sa TikTok. Ayan, nasa yellow basket. Itong, ayan, maganda tong reviewer na ito. So around 600 plus ito, pero sulit naman kasi makapal naman siya. Maraming laman talaga. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At again, kung may math question, pwede nyo po akong i-PM sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.